Magandang gabi bayan! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring sunog sa Binondo, Maynila ngayong Biyernes ng umaga. 11 ang patay matapos matrap sa nasunog na gusali. Nagsimula umano ang apoy sa isang karinderya kung saan may sumabog na LPG. At live mula Binondo, Maynila, nagpapatrol Jeff Caparas. Jeff, saan natagpuan ang mga labi at bakit hindi sila nakalabas? Karen, itong gusali na ito ay may 4 na palapag at meron din itong 6 na tenant at isa nga dyan yung karinderya kung saan nagsimula yung sunog. Sa mezzanine, sa upper ground floor nitong karinderya, natagpuan yung 6 sa mga biktima ayon sa Bureau of Fire Protection, habang yung 5 na pabang mga puro babae ay natagpuan doon sa second floor na nagsisiksikan doon sa kwartong kanilang inuupahan. Malaki umano ang posibilidad, Karen, na nasuffocate yung mga biktima kaya hindi sila nakalikas. Kaya inaalam na ng otoridad kung may karampatang permit ang gusali maging yung karinderya para sa bed space. Dali-daling inapula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa gusaling ito sa Carvajal Street, Binondo, Maynila, pasado alas 7 ng umaga ngayong Biyernes. Sa karinderyang ito nagsimula ang apoy. Ayon sa barangay, may nadinig na malakas sa pagsabog dito bago tuluyang kumalat ang apoy. Nagluluto na yung mga cook nila eh. Biglang may sumabog. Ayun na, takbuhan na sila palabas. Pag tingin ng gwardiya, malaki na raw yung apoy. Oo, kasi siyempre pagka sumabog yung LPG, tapos puro styrofoam daw. Styrofoam, di ba, pag sunog, hindi mo maaawat yun eh. Ang gwardiya naman ng gusali tinangkang respondihan ng sumabog na LPG. Kukuha akong basahan para takpan yung LPG, huli na po. Mutik pa akong abutin ng putok. 11 ang naiulat na nasawi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng namatay habang natutulog ang mga biktima kaya't di sila nakalabas ng gusali. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po yun, hindi po nakita nila, lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Kaya wala po tayo nakita sa CR, wala tayo nakita sa pinto, kundi nandun lang po sila sa higaan po nila. Sir, possible natutulog sila? Possible po. Dagdag ng BFP, may mga secondary exit ang gusali pero di ito ganun kalaki. Gawa rin sa kahoy ang mga hagdanan. Inaalam na rin ng otoridad kung may permit para gawing paupahan ng gusali. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Bakit po siya? Nakita po namin doon is yung mga since paggawa po yung taas ng ng mga tinapay o puto, ay yung mga ibang gamit po nakalagay lang po sa gilid ng hagdanan. Di naman lubos akalain ng mga kaanak ng biktimang si Shania Nicole na hindi na nila muling makikita ang kanilang mahal sa buhay. Nagpaalam umano si Shania Nicole na di makakauwi sa Quezon. Hindi daw po siya uuwi. May seminar. May mukha po sabi po natrap daw po yata si Nicole. Kaya dali-dali po kami luwas agad dito sa Maynila. Hindi namin makontak. Dakong alas 10 na ng umaga na madeklarang fire out ang sunog. Di naman bababa sa 100,000 pesos ang halaga ng mga ari-ariang natupok ng apoy ayon sa BFP. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga kaanak ng biktima. Pinaimbestigahan na umano ni Mayor Hani Lacuna Pangan sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente. Maglalabas din siya ng memorandum sa mga building at fire officials ng lungsod na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusaling higit 15 taon na para malaman kung nakakasunod ba ang mga ito sa National Code at Fire Code of the Philippines. Karen, alam mo, sabi ng barangay, nasa 1950s pa itinayo itong gusali na ito. In fact, yung nakausap natin, si Kagawad Ki, ay nakapagtrabaho pa dito sa gusali na ito noong 1985. Alam mo, Karen, sinubukan nating hanapin kanina yung may-ari nitong naturang gusali. Pero ang sabi ng mga nakausap natin ay pumupunta lamang o bihira lamang pumunta dito yung may-ari na yon. Inaalam pa nga ng otoridad yung ilang pagkakakilanlan ng ilan pang mga biktima. Samantala, Karen, kanina lamang ay pumunta dito si DILG Secretary Benhur Abalos at ang sabi niya ay paiimbestigahan niya itong insidente dahil ang sabi sa kanya ng BFP ay 3 minuto sila nakaresponde at 5 minuto ay nasa second floor na ito. Kaya malaking tanong sa kalihim kung bakit ganong karami yung namatay. Naisa ring makita yung floor plan nito, Karen, maging yung mga fire exit at kung sino ang nagbigay ng permit doon sa nasabing karinderya maging doon sa gusali. Karen. Jeff, matanong ko lang sino o anong ahensya, anong dibisyon ang kumbaga dapat in charge pagdating na lang sa evacuation?
Kanina, Karen, yung mga nandito, yung mga tenant, 6 kasi ito, may drugstore dito, may medical supplies na mga tenant, maging yung mga hopya na negosyo, kanina, sila ay nag-alisa na dito, inalisa yung kanilang mga supply doon sa kanilang mga inuupahang pwesto. Nakita naman natin kanina, Karen, ang mga representante mula sa MSWD at inaasikaso na rin nila o nakikipag-coordinate na sila doon sa mga kaanak nitong mga nasawi nga, Karen. Maraming salamat, Jeff Caparas. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.